Ayan. Hello, good morning po. Magandang umaga, Central Luzon. At isang malusog na rinis po ulit para sa ating lahat na naririto ngayon at sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. Palagi po nating sinasabi na ang ating kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan ng anuman. Kaya naman po isa sa mga layunin ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development ay ang mapaunlad ang kalusugan ng bawat isa dito sa ating rehiyon. Patuloy po ang pagkasagawa natin ng mga ganitong talakayang pangkalusugan upang magabayan ang ating mga kababayan kung paano nga bang ang kanilang mga sarili at pamilya ay mapangangalagaan. Sa araw po na ito, kasama pa rin po natin ang ating mga media partners, mga kasamahan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Malusog na umaga po sa inyong lahat. At syempre, kasama rin po natin ang ating mga kasangga sa pagtataguyod ng kalusugan ng Central Luzon, ng ating Provincial Department of Health Offices, mga Provincial Health and Information Offices natin dito sa Region 3. Muli po ay sisimulan natin ang linggo ng may bagong kaalamang pangkalusugan. Ang mga discussions po natin para sa umagang ito ay para sa Alzheimer's Disease Awareness Week, Generic Awareness Month, at World Environmental Health Day. Ang mga ito po ay ihahatid at ipaliliwanag sa atin ng ating mga research speakers mula sa DOH Central Luzon kasama na ang mga DOH Hospital dito sa ating rehiyon. Kasama po natin ngayon dito sa Zoom meeting si Dr. Gerard Erickson Gonzalez mula sa Bataan General Hospital and Medical Center. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po sa pag-imbita ho sa amin sa Bataan General Hospital po. Maraming salamat din po, Doc. And narito rin po mula sa ating governance cluster, si Ms. Kristen Kayla Andaya. Good morning po, Ma'am Kristen. Morning po sa ating lahat. Yes po. And wala naman po sa Environmental and Occupational Health Cluster, kasama po natin si Engineer Kenneth Lucena. Good morning po, Engineer. Good morning po. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, no, ang talakayan po ito ay maaari ring mapanood sa ating official Facebook page. This will also be uploaded rin po later sa ating YouTube channel. Kaya naman please like, follow, and share po sa ating official pages. Lahat po ay nasa ilalim ng pangalan na DOH Central Luzon. So meron po tayo sa Facebook, X, formerly Twitter, and YouTube and TikTok. Samantala para naman po sa ating attendance, mamaya-maya lang po ay ilalagay rin po. Ayan, nasa ating chat box na ang ating attendance link. Matatagpuan nyo rin po ito sa comment section ng ating Facebook Live. Makikisuyo lang po kami na masagutan sandali itong attendance form natin. And to finally head po to the highlights of this session, we will now proceed to our discussion. Sisimulan po natin ito sa talakayan para sa Alzheimer's Disease Awareness. Paano nga ba natin ito matutukoy? At ano nga ba ang dapat natin gawin kung sakaling makaranas nito ang ating mga mahal sa buhay? Para mas maipaliwanag po ito sa atin, narito po muli si Dr. Gerard Erickson Gonzalez, Adult Neurologist mula sa Bataan General Hospital and Medical Center. Good morning po ulit, Doc. Thank you. Hey, good morning po ulit. Ipapakita ko lang ho ang aking PowerPoint po. Bigyan nyo lang po ako ng ilang segundo ho. Go ahead po, Doc. Take your time po. Ayan po, kita ho ba ng lahat yung aking PowerPoint ho? Yes po, Doc. Kita na po siya. Okay ho. So magandang umaga po sa lahat. Ako po ulit si Dr. Eric Gonzalez po, isang neurologist po na nagtatrabaho sa Bataan General Hospital and Medical Center po. So ang ating tatalakayin po ay tungkol ho sa Alzheimer's dementia. Mga dapat malaman tungkol sa sakit pong ito. Ngayon buwan hong ito ay ang Alzheimer's dementia na buwan ho at
pinapahayag ho namin sa lahat po ng mga pasyente at kamag-anak po na kapag meron hong ganitong sakit na naengkwentro sa bahay po ninyo o sa trabaho, mainam po sana na madala po sa hospital ang itong mga pasyente na nakita po ninyo. So, ano ho ba ang demensya po at ano ba ang pagkakaiba nito sa Alzheimer's dementia? Madalas po napagkakapalit po ito at minsan po akala po natin magkaiba ho 'yon. So, ang demensya po ay yun ho yung umbrella term o kumbaga yung pinakasumasaklaw doon ho sa lahat ng uri ng demensya. So, ang alamat, akala ho natin magkaparehas ang demensya at Alzheimer's, pero ang demensya po, by definition, ay ang pangkahalatang tawag sa grupo ng mga simptomas na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip, abilidad sa pakikipag-usap, sa mood, pag-uugali at kakayahan ang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang Alzheimer's naman, isang uri lang yun ng demensya. Kabilang dito ang mga vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia at iba pa. So ibig sabihin, yung pangkahalatang tawag dementia at Alzheimer's po isang uri lang ng demensya. And ang Alzheimer's po, ang pinakamadalas po, pinakapangkaraniwan. Usually ho, mga around 60 to 70% ng ulyanin o demensya Alzheimer's disease po. So tulad ng sabi natin kanina, iba't ibang klase po ang demensya. Nabanggit na natin ng Alzheimer's. Meron hong demensya na dahilan sa stroke o yung tinatawag natin vascular dementia. Meron naman ho yung sa nabagok ang ulo, yung mga na-trauma sa ulo. Minsan naman po, meron hong bukol, meron hong pag-iipon ng tubig or pagdurugo sa utak na yun naman po ang sanhi ng ulyanin ng pasyente. So, hindi po lahat ng ulyanin, Alzheimer's po ang dahilan. So sa ospital po, pagka napunta ho sa amin at nagkonsulta, minsan po ang isa sa mga pinagagawa namin eksaminasyon ay yung CT scan or MRI. Ang CT scan or MRI ay litrato ng utak po natin at tinitignan ho namin ang isang parte ng utak, yung nasa araw po, yung tinatawag naming hippocampus po. Dito ho sa kaliwang bahagi ng litrato, makita nyo medyo malusog pa or mataba itong hippocampus po. Pero kapag ang isang pasyente na may Alzheimer's po, lumiliit po yon at pumapayat po. So kino-compare ho namin yan sa mga utak ng ibang mga kaedaran ng pasyente para malaman po namin kung itong pasyenteng pong ito ay may posibilidad na may Alzheimer's po. So, ang tanong, ano-ano ho ba ang mga simptomas ng demensya? Kasi akala ho natin ang demensya ulyanin lang. So, actually, marami pa hong simptomas ang demensya na hindi ho nalilimit sa pagkakalimot lang. Pero siyempre, ang pinakaunang simptomas ng demensya ay yung mahinang memorya o pagiging makakalimot. So makikita nyo sa litrato na to, so tinatanong ni nanay kung dadalaw ba yung anak nila. So ang sabi ni tatay, 10 beses mo na yan tinanong ngayong araw na to. So hindi maalala ni nanay na naitanong na pala niya yung tanong na yon kanina pa. Ngayon, bukod sa mahinang memorya, meron din hong simptomas ng hirap sa pagpaplano o paghanap ng solusyon sa problema. Tulad kay nanay dito, hindi niya alam kung igigisa ba muna o pakukuloan yung sibuyas sa adobo. Ang ibang simptomas, hirap gawin o tapusin ang mga nakasanaying gawin. For example, si tatay na dating accountant, magaling siya mag-compute ng mga numero, hirap na lang mag-compute sa pagkapansin ni nanay po. Ang ibang simptomas, pagkalito sa oras, sa petsa at sa pangalan po. So kunyari po
si nanay nasa bahay lang, tapos tinatanong niya, asawa, mahal, nasaan ba tayo? So sabi ng asawa niya ay nandito lang tayo sa bahay. So si nanay po ay nalilito kung nasaan po siya. Hirap tumansya ng distansya, lugar at lokasyon. So nakita nyo naman sa larawan pong ito, si nanay imbis na ibuhos yung orange juice sa baso, naibuhos niya sa sahig yung kanyang juice po. Hirap sa komunikasyon. So minsan naman po, iba ang nasasabi ng pasyente doon sa gusto niyang sabihin. So for example ho, si nanay, sabi niya, huminto ang aking metro. Pero ang ibig pala niyang sabihin, yung relos pala niya ang nasira ho. So yun ho, napagpapalit natin ng salita, minsan naman po yung pagkakaintindi nila ang may problema. At minsan din, yung salita nila, nakakaintindi sila pero hindi nila masabi ng maayos. Ang susunod na simptomas ay pagkawala ng gamit. So ito po, kunyari po, nangyayari to sa mga matatanda nating kasama na akala po nila ninanakawan po sila, pero yun naman po, hindi naman pala. So syempre nakakalimutan nila na yung gamit pala ay nandito lang sa lugar na ito. Ang susunod po ay maling desisyon. So, for example po, si nanay bumibili sa tindahan. So, nagbabayad siya ng 500 pesos. Pero yung pala, yung binibili niyang singkamas, 20 pesos lang. So, yun po senyales din ng demensya. Pag-iwas sa trabaho, libangan at aktibidad. So, minsan po yung dati nating kinagugustuhan, for example po, pupunta tayo sa mga pagdiriwang, kasalan, wala tayong gana o umiiwas tayo sa mga ganong event, yun din ho senyales ng demensya po. Pagbabago sa kalooban at pag-uugali. So kung ang dating isang pasyente malumanay, tapos bigla na lang ho siyang madaling magalit, ma-frustrate, so nagbago ho yung ugali, ito rin po senyales po ng demensya. So, ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines gumawa ng pictograph para matandaan ho natin kung ano ang mga senyales ng demensya. So, sa mga nabanggit ho natin, mahinang memorya o pagkakalimutin, hirap sa pagpaplano, paghahanap ng solusyon sa problema, hirap gawin o tapusin ang mga nakasanaying gawin, pagkakalito sa petsa, lugar o pangalan, hirap tumansya ng distansya, lugar o lokasyon, hirap sa komunikasyon, pagkawala ng gamit, maling mga desisyon, pag-iwas sa trabaho, libangan o aktibidad, at lastly, pagbabago sa kalooban o mood at pag-uugali. So, parte ba ang demensya ng pagtanda? Anong edad ba nagkakaroon ng demensya? So, ito yung mga question sa amin sa clinic na sinasagot namin sa mga kamag-anak ng mga pasyente. So, meron tayong tinatawag na myths and facts o sa Tagalog, alamat at katotohanan. So, ang mga alamat, sakit ng matatanda ang demensya. Pero hindi po. Ang katotohanan, kahit sa mga edad na 65 pababa, pwede rin magkaroon ng ulyanin. Ito yung tinatawag namin na young onset dementia. Ang isa pang alamat parte ng pagtanda ang pagiging makakalimutin. So iyon po mali din ho. Kasi normal po na magiging makakalimutin paminsan-minsan. Pero kung ito po ay nagiging madalas at lumalala po, yun na po ang simptomas ng demensya. So minsan po sasabihin sa amin ng pasyente, Dok, kasi minsan nakakalimutan ko yung susi ko, pero naalala ko din naman ho after ng ilang minuto o segundo. So kung paminsan-minsan lang naman po, hindi pa ho natin yun mako-consider na ulyanin. So ano-ano ang mga kadahilanan ng maaaring magdulot ng Alzheimer's dementia o yung mga sanhi po? So kapag sa early life o yung sa pagkabata ho natin, na pagkaalaman sa 2020
report po sa Lancet na ang edukasyon ay malaking bahagi ng ating memorial later on. So kung high education ho tayo, kunyari po naging guro ho tayo, abogado, etc., yung tsansa na maging demensya o may ulyanin sa future, medyo mababawasan. Ang sabi nila, pag ginagamit po yung utak madalas, yung reserba ho ng ating utak, lumalaki din ho at syempre, nababawasan ang pagkakaroon ng demensya pagtanda ho. Ngayon ho, sa midlife po o yung edad 46 to 65 years old, ito naman ho yung mga pwedeng sanhi po. So unang-una ho, pag nabibingi ho yung isang tao, syempre ho, pag hindi natin naririnig, yung input natin sa utak natin, hindi rin natin maintindihan. So ang pagkabago kay isang risk factor ng ulyanin po, so kaya iwasan po ang nauuntog ang ulo. Ang alta presyon o blood pressure ay risk factor din ho sa demensya. Ang obesity o yung pagtabaho, dapat ho iniiwasan nating lumaki, mag-ehersisyo, kumain ng tama para hindi ho tayo magkaroon ng ulyanin sa future. At syempre, yung labis-labis na pag-inom ng alak, bukod ho sa nakakasama ho sa atay natin, nakakasama din ho yan sa memorya natin pagtanda natin. Later on, pag tayo po more than 65 years old, ang diabetes po ay isang sanhi din ng demensya. Pwede rin ho ang paninigarilyo, kaya dapat umiiwas po tayo dyan, even secondhand smoke. And syempre, environmental pollution. So kaya ho, minsan sa city ho, mas marami ang nagkakaroon ng ulyanin kaysa sa mga matatanda po na nakatira sa probinsya, sa bundok, na medyo mas konti ang pollution. Ang pagdepresyon ay isa rin sa suliranin o risk factor ng demensya. Ang pagiging isolated, kung kunyari po hindi kayo masyado nakikipaghalubilo sa ibang tao, ay isang risk factor din ng demensya. And nasabi din natin, yung maling pagkain ay nakaka-contribute po sa pagkakaroon ng ulyanin po. Ngayon, paano ba natin maiiwasan? So, nalaman na natin ang mga sanhi. So, syempre, kung alam na natin ang mga sanhi, alam din natin maiwasan ang pagkakaroon ng ulyanin. So, unang-una, kailangan nating dagdagan ang edukasyon, ang aktibong pamumuhay, at pakikisalimuha sa ibang tao. Ngunit, kailangan nating iwasan ang problema sa pandinig, alta presyon, sobra sa timbang, paninigarilyo, depression, diabetes, sobrang pag-inom ng alak, head injury at pollution sa hangin. Kasi nga ho, 40% ng kaso ng demensya ay maiiwasan. So pag iniwasan natin itong mga risk factor pong ito, mababawasan ang pagkakaroon ng demensya pagtanda ho natin. May lunas ba ang sakit ng demensya? So sa ngayon ho, wala ho tayong actual na gamot para ma-reverse o matanggal ang ulyanin ng ating mga pasyente at mga mahal sa buhay. Pero sa ospital po at sa clinic, meron ho kaming mga binibigay para ho masolusyonan yung simptomas ng pasyente. So dalawang grupo ng gamot po to, ito yung tinatawag na cholinesterase inhibitor saka NMDA receptor antagonist. Halimbawa ho, pwede kayong bigyan ng doktor po ninyo ng donepezil, ng rivastigmine at memantine na tableta po. Sa ngayon po, meron hong pinag-aaralan sa abroad na mga gamot ho na pwede ibigay sa mild dementia tulad ng lecanemab at donanemab para ho maibaliktad yung dementia ho or ulyanin po. Ngunit ito po ay nasa pagsusuri pa lang. So ang mga gamot po natin sa ngayon ay more on sa symptomatic lang or sa simptomas. Ngayon, layunin ng pagbibigay ng gamot ay mapahaba ang panahon ng mga pasyente na nakakapag-alaga sa kanilang sarili at pang-araw-araw. Nakakatulong din to para sa depresyon, pagkakamatakutin at
pagkakabalisa. So ibig sabihin po, pag iniinom natin ng regular itong mga gamot hong ito, yung paglalaho ng ating ulyanin o demensya napapabagal ho. So sa mga studies po kasi, kapag ang isang pasyente walang gamot, yung paglala nila sa loob ng 2 taon napakabilis po. Pero kung umiinom po tayo ng gamot at parati ho tayo nagpapacheck up sa doktor ng regular, yung paglalaho ng ulyanin napapabagal po. So, bukod ho sa gamot ho, meron ho tayong mga tinatawag na non-pharmacologic intervention. So, isa po dito yung music therapy na pwede ho natin ipadinig sa mga pasyente ho natin, yung mga dati nilang gustong paboritong tugtog. At syempre, kasama dito ang exercise. Dapat po nakaka-exercise tayo ng 30 minuto kahit paglalakad lang ho, araw-araw or dapat ho 5 times a week. Cognitive therapy, so kung ang mga lolo-lolo natin ay napapractice mag-isip, nagbabaraha, nagbibingo, domino, mahjong, nakakatulong din ho to sa pagbagal ng kanilang ulyanin po. Art therapy. So, yung iba naman ho na mahilig mag-drawing, pagtatanim ng halaman, yung nung nauso nung pandemic, naghahalaman ho tayo, yun po ay nakakatulong din sa pagbagal ng demensya. Reminiscence therapy, so nagpapakita tayo ng mga litrato ng mga dati nating kakilala. Reality orientation, so paglalagay ng mga label sa mga kagamitan para maalala ng pasyente na ito pala relos, ito pala libro, etc. Ngayon, bukod ho doon sa pharmacologic at non-pharmacologic na gamot para sa ulyanin, paano ba natin maiwasan ng ulyanin? So, syempre, pagka 65 years old and above, kailangan nating kontrolin ang alta presyon o mataas na blood pressure. So, sabi nila sa mga Pilipino, ang normal na blood pressure less than 120/80. Ang hypertension more than 140/90. So dapat po talaga tayo po nagpapa-check up sa doktor. Wag ho tayong tamarin or matakot magpa-check up sa doktor kasi minsan po nasa huli ang pagsisisi. Bukod ho sa ulyanin, syempre ho pag mataas ang blood pressure natin, pwede ho tayong ma-stroke, maatake sa puso, etc. po. Ang pangalawa po control ng blood sugar o siyempre yung mga pasyente natin na may diabetes. So ang criteria para masabi ang isang tao na may diabetes kapag tayo po nagpa-blood chem, makikita nyo ho doon yung fasting blood sugar. So ang target po dapat below 100. Ngayon po, kung hindi naman ho tayo nag-fasting, dapat po less than 140 ang sugar natin. At minsan sa mga pagkakataon na ang mga doktor ay nagpapatest ng tinatawag na 2-hour postprandial blood sugar, dapat din po to less than 140. Ito po ay ayon sa Endocrinology Society ng ating iba-ibang society sa buong mundo. Ngayon, bukod ho sa diabetes at alta presyon, kailangan po maingat tayo sa ating dieta. So, meron po tayong tinatawag na MIND diet o pag-iisip. Short po to ng Mediterranean Intervention for Neurodegenerative. So sabi sa MIND diet, kailangan natin kumain ng green leafy vegetables, berries, mani, red wine, manok, beans, isda at whole grains, pero kailangan nating umiwas sa butter, sa keso, red meat, sa mga pritong pagkain at sa matatamis. So yan ang MIND diet or Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay. Ngayon, ang example ho nito, kung kunyari kumakain tayo ng green leafy vegetables, dapat ho halos araw-araw sa 1 linggo, kumakain ho tayo ng whole grains, at least 3 servings per day. Sa isda, dapat kumakain tayo ng 1 serving kada linggo. Ang red wine ho, pwedeng 1 glass per day. And syempre, umiiwas po tayo sa red meat, matatamis, keso,
margarine, butter at mga pritong pagkain. Ngayon, syempre, iwas din ho tayo sa alcohol or alak. Sabi po sa isang study sa Britanya o United Kingdom na dapat po hanggang 14 units lang ng alcohol ang kinokonsumo ng isang tao sa isang linggo. So ito po ang iba-ibang klase ng alak ho. So for example ho, ang isang beer ho, may 2 units na. So hindi ho tayo pwedeng kumonsumo ng more than 14 units ng alcohol sa isang linggo. Pero better yet, dahil alam naman natin nakakaapekto sa ating atay na pwedeng magdulot ng fatty liver at cirrhosis, mas mainam pa rin ho na umiwas sa alak. Ngayon, kailangan din ho natin tingnan ng ating timbang, syempre. Kaya dapat ho kumakain tayo ng tama at ehersisyo. So sabi ho nila, kahit ho magbawas tayo ng 5 to 10% ng sobrang timbang, nakakatulong ho sa pagbawas ng ulyanin. Meron ho tayong tinatawag na BMI o Body Mass Index na mine-maintain natin ng 18 hanggang 25. So kapag lagpas ng 25 na ho, yun po mako-consider tayong overweight at kung mas malaki pa, obese po. So dapat po umiiwas tayo na lumaki at bumigat para mabawasan din ho ang sanhi ng ulyanin. So exercise. So ito po dapat ginagawa ng lahat. Dapat po hindi tayo tinatamad. Ngunit nga lang, alam natin pag umuulan, hindi tayo makalabas ng bahay. So dapat meron tayong 150 minutes of moderate intensity aerobic exercise. So pwede tayong mag-walking, brisk jogging, kung kaya pa natin magbisikleta, and sa mga ibang senior po, pagsasayaw po malaking tulong na o isang uri ng moderate intensity exercise. So ito pong 150 minutes po kada linggo, at kung kada araw po, mainam po na may 30 minutes tayong ehersisyo kada araw, 5 beses sa isang linggo. So syempre, ang paninigarilyo walang mabuting idudulot sa katawan. So bukod ho sa ulyanin, pwede ho itong magsanhe ng emphysema at yung kinakatakot ng karamihan, lung cancer. So dapat po hindi ho naninigarilyo tayo. So ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines meron din hong pictograph para maiwasan ng ulyanin. So sa mga nabanggit natin, iwas sa alak, iwas sa pollution, iwasan ang pagkauntog ng ulo, ipagamot ang depression, ang pagkakasalimuha sa mga kamag-anak at kaibigan, sinasabi natin sa mga kamag-anak natin, ipagamot ang blood pressure, ang diabetes, ang mahinang pandinig, dapat po maging aktibo, kumain ng wasto at bantayan ng timbang, maging bukas sa karagdagang edukasyon. So dapat aral tayo ng aral at iwasan ang paninigarilyo. So karagdagang payo bago ho tayo matapos, hindi lamang sakit ng isang tao ang demensya. Kasi po pati yung mga caregiver, mga anak, kapatid at buong pamilya apektado ho. Kaya kailangan hong mag-usap ang doktor, ang kamag-anak at magplano, at ito ang hamon sa buong pamilya kasi napakahirap po magkaroon ng isang pasyente na may ulyanin. Ngayon, huling paalala mula Alzheimer's Disease Association of the Philippines, huwag ipagwalang bahala ang demensya o ulyanin. Kung dumadalas na at lumalala ang sinyales ng demensya, kailangan agad magpakonsulta sa doktor. Marami ang may demensya, kailangan natin silang matukoy, maintindihan at matulungan. So sabi nga nila, kada 3 segundo nagkakaroon ng isang may ulyanin sa buong mundo. So ganun kadami ang may ulyanin sa ngayon, at ang projected ho nila pwedeng dumami pa ho sa susunod na henerasyon. So yun lang ho ang aking lecture. Maraming salamat po sa pakikinig po sa amin.
Ayan, no. Thank you so much for that, Doc, no. So 40% ng mga kaso ng dementia ay naiiwasan po, tama? And Tama pero po. ngunit kung mayroon po tayong naoobserbahan ng mga ganitong sitwasyon sa ating mga mahal sa buhay, gaya po ng mga nabanggit kanina, no? Kung may mga pagbabago, yung mga dating gamay naman, ngunit ngayon ay nakalilituhan, no? Magpakonsulta po at magpatingin. So again po, salamat po, Doc, for making us aware on what Alzheimer's dementia is. And kaugnay po nitong discussion ay mayroon lang din po tayong ulit na ilang katanungan tungkol sa Alzheimer's. Ang unang tanong po dito ay, namamana po kaya or namamana po ba ang pagkakaroon ng Alzheimer's? Opo, so tama po. May mga pagkakataon po na namamana ang Alzheimer's po. Meron ho mga genes na nanggaling pa ho sa mga lolo ho natin na naipapasa sa mga anak. Kaya minsan po kahit po tayo po nag-eeksersisyo, tumakain ng tama, pwede pa rin ho tayong magkaroon ng ulyanin o Alzheimer's. Pero tulad ng sabi natin kanina, kahit po ito ay namamana, pero kung tayo po nagsisikap na gawin na maging healthy lifestyle ho, pwede pa rin ho yun makatulong sa pagbawas ng pagkaroon ng ulyanin. Yun. So, nabanggit po natin kanina, no, na kung sakali man na ang mahal natin sa buhay, mga magulang natin or lola at lolo ay nakararanas ng mga senyales ng dementia o Alzheimer's, ay magpakonsulta. Ang tanong po dito ay, mayroon po bang mga programa ang mga DOH or DOH hospital gaya ng BGHMC para dito po sa Alzheimer's at sa dementia pangkalahatan? Opo. So, sa mga government hospitals, especially sa DOH po, karamihan naman po merong mga espesyalista tulad ng neurologist po. So, yung mga ganitong kaso po na nagkakaroon ng ulyanin, minsan po nire-refer ho sa amin ng mga ibang doktor, mga internal medicine, para ho ma-diagnose na ho namin ho sila. Paminsan po, kailangan ho namin magpa-test po ng dugo, ng CT scan ng utak para ma-rule out ho o masabi natin talagang may Alzheimer's dementia ang isang pasyente. Ang diktum po kasi, pag malaman ho natin ng isang pasyente na may Alzheimer's po, kailangan ho natin kaagaran ng bigyan ng gamot. So, tulad ho ng last week po, sa pamamaraan ng Bataan General Hospital ho, pinapahayag din ho namin yung Alzheimer's Dementia Month through radio station ho, tulad sa Power Radio last week. So sinasabi ho namin yung Alzheimer's po dapat maging aware lahat para ho madala kaagad sa ospital ang mga mahal natin sa buhay. And thank you po, Doc. And follow-up question lang din po regarding dito sa ating programa. Since DOH Hospital po ito, may mga kailangan po bang paghandaan yung mga may mahal sa buhay na nakararanas ng dementia or ng Alzheimer's in terms of financial aspect po? So, sa government naman ho, dahil zero balance billing naman ho, usually wala naman hong problema ang financial ho. Kailangan lang ho mag-book ng appointment or magpa-schedule, and ang pinaka-mainam po sana, bukod ho doon sa pasyente na matanda, dapat ho ang kasama ho nila yung kasama nila sa bahay. Minsan ho kasi pagka nag-history taking ho kami, tapos ang kasama lang pala ng pasyente kapitbahay, syempre hindi kami mabigyan ng tamang informasyon. So ang hinihiling lang ho namin, pag nagpa-check up yung mga suspected na may ulyanin po, ang kasama sa pag-check up ay yung kasama sa bahay. Regarding ho sa financial aspect po, yun nga ho, dahil sagot naman ho sa government hospital, dahil zero balance billing, wala naman ho dapat ipaghanda ho. Pero kung kami po ay magpapagawa ng test po, mga simpleng blood test lang po at minsan CT scan. Yun lang naman ho.
Ayan. Maraming salamat po, Doc Gerard, for answering these questions. Ano. And we are reiterating lang din po no, na may mga programa ang DOH at ang DOH hospitals para rito sa Alzheimer's and dementia. And if magpapakonsulta or papatignan po ang ating mga mahal sa buhay, samahan po natin sila. And kung wala na rin pong mga katanungan mula sa ating participants dito sa ating chat box, and sa comment sections ay tutuloy na rin po tayo sa ating pangalawang topic. Again po, maraming salamat po, Doc Gerard. Maraming salamat po sa lahat at sa pag-imbita niyo ho sa amin po. Thank you po. Thank you po. At ayun nga po so para naman po sa ating susunod na topic, ang Generic Awareness Month. So matapos sa mga konsultasyon, operasyon at iba pang medical interventions para mas mapabuti ang ating mga kalusugan, karaniwan pong suliranin ng ating mga kababayan o maging tayo mismo ay ang mga gamot at presyo nito. Hanggat maaari po sana, no, kung may abot kaya ay doon tayo. No? Kaya naman po, kaugnay ng Generic Awareness Month, ngayong Setyembre po yan, no? Naririto po si Miss Kristen Kayla Andaya, Pharmacist 2 mula sa Governance Cluster ng CLCHD para ipaliwanag sa atin ito. Good morning po, Ma'am Kristen. Good morning, ma'am. Allow me to present my PowerPoint po. Wait lang. Hello, ma'am. Kita po ba yung presentation? Yes po, Ma'am. Visible na po siya. Okay po. Good morning, everyone. As we go along in the celebration of the Generics Awareness Month, this year's theme po is Ginhawang Generics, Ramdam ng Bawat Pilipino. So, the Generics Act of 1988, this year marks the 37th year of the Generics Act, and as we celebrate the milestone, we came up with the theme of Ginhawang Generics Ramdam ng Bawat Pilipino. This is in line with the government thrust of strengthening the local pharmaceutical industry and the promoting fair market competition to ensure availability of essential medicines that are affordable for Filipinos. And the Generics Act of 1988 is to promote, encourage, and require the use of generic terminology, and also to ensure the adequate supply of drugs with generic names, and to encourage the extensive use of drugs with generic names, and also um, in importation, manufacture, distribution, marketing, advertising, and promotion, prescription, and dispensing of drugs, and at the lowest possible cost and endeavor to make them available free for indigent patients through a national system of procurement and distribution. And a mandatory generic labeling and also a generics prescription policy, strict generics prescribing in the public and private sector. Plus the generics dispensing as well, and substitution in pharmacies, which is the therapeutic substitution is not allowed. And kailangan din po ay meron tayong generics menu card in our drugstores. And who should use generic terminology? All medical, dental, and veterinary practitioners, and also any organization or company involved in the manufacture, importation, repacking, marketing, and or distribution of drugs and medicines, and also drug outlets
including drugstores, hospitals, and non-hospital pharmacies, as well as supermarkets and stores. What is a generic medicine? So, refers to medicines that have the same active pharmaceutical ingredients as the innovator medicines and are not covered by patent protection. So, ang generics po ay mas murang alternatibo sa mga branded medicines, ngunit nagtataglay ito ng parehong active ingredient, kaya nakakasiguro na pareho ang epekto nito sa ating mga pasyente. So, also, it refers to the first, what is an innovator medicine? Also is to refers to the first drug that was created, containing a specific active pharmaceutical ingredient that receives approval for use. Next is what is a branded generics? It is an off-patent medicine sold under a brand name. And also what is a uni-branded generics? It is a affordable generic medicine sold with a single corporate brand. So we have a sample po sa ating PowerPoint. So next po, why are generics medicines actively promoted by the Department of Health? So generic medicines offer substantial health and economic benefits to patients, their families, and national system, and also to promote and use of generics is a core strategies Department of Health in assuring affordable access to medicines and in realizing universal healthcare for all Filipinos. So the affordability of these medicines will be better ensure that patients will complete their treatment regimen and get well, and savings from quality generic products can be redirected toward other health priorities, thus enabling the government to provide care for many to achieve universal health care or your UHC. So, for this po, generics presence in the pharmaceutical market have been increasing over the years. So in terms of value, 41% were from the sale of originator products and 54% from the branded generics and 5% from unbranded generics. This is from the DOH Pharmaceutical Division. And ayun po, before going on to, before we move forward to our IEC, so meron po tayong advice to our viewers and to our participants now po, ngayong araw na to. So, ang kalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino at hindi ito dapat maging hadlang dahil sa mahal na gamot sa pamamagitan ng generics na maaasahan natin ang dekalidad, ligtas at abot kayang lunas para sa ating mga karamdaman. Hindi kailangang gumastos ng malaki para gumaling. Kaya sa susunod na magpapabili o bibili po tayo ng mga gamot natin, wag po tayong mahiyang magtanong, may generic po ba nito? So tandaan, ang ginhawa ay abot kamay sa tulong ng generics. So ang ginhawang generics, ramdam ng bawat Pilipino. So this our sample IEC materials po, and this is our for today's generics month, generics awareness month slogan po. Ginhawang generics, ramdam ng bawat Pilipino. And we also have another IEC materials po. May mga nakalagay po na laman ng tamang reseta at mga laman ng tamang reseta po, mga impormasyon ng reseta, impormasyon sa mga pasyente, petsa ng reseta, superscription, inscription, subscription, sidan or special na bilin sa ating mga optional. Meron pa rin po tayong mga ibang IEC materials po na nagbibigay paalala. Bumili lamang ng generics na gamot sa mga botika na lisensyado ng Food and Drug Administration o ang FDA. And another IEC materials po, ano nga ba ang generics na gamot? As mentioned and discussed po earlier, ito ay mas murang alternatibo sa mga branded medicines, ngunit nagtataglay ng parehong active ingredient. Kaya makakasiguro tayo na pareho ang epekto nito sa ating mga pasyente.
Ayan pa po. Meron pa po tayong mga sample materials na related po sa ating generic menu card. Ayan. Alamin natin ang pinakaiba ng generic at branded na example po ng ating atorvastatin as well. At ito rin po ang example din po or isang reminder po sa atin na may mga iba't ibang klaseng uri ng mga maling reseta. Siguruhin tama at kompleto po ang resetang natatanggap natin. Una po ang erroneous, pangalawa ang violative, pangatlo is ang our impossible prescription po. So ang aksyon ng pharmaceutico po dito ay pwedeng mag-dispense o ibenta ang gamot, itago ang reseta at iulat ito sa pinakamalapit na opisina ng DOH para sa nararapat na aksyon. Para sa ating erroneous prescription po iyon. At sa ating violative at impossible na prescription, huwag i-dispense o ibenta ang gamot. Laging ipaalam sa ating doktor na nagreseta ang problema. Payuhan ang pasyente na kumuha ng tamang reseta. At itago ang reseta at iulat ito sa pinakamalapit na opisina ng DOH po para sa nararapat na aksyon. So, yun lamang po at maraming salamat. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Kristen, for that discussion. So, inuulit lang din po natin na hindi kailangan gumastos ng malaki para gumaling. At huwag mahiyang magtanong kung may generic ba ng mga gamot na ating kinakailangan. Dahil ang generic meds ay mas mga alternatibo sa brandang gamot, ngunit nagtataglay ito ng parehong active ingredient. Ayan. So, at gaya po kanina, tutuloy rin po tayo sa mga ilang katanungan natin sa ating mga participants po na nanonood sa ating Facebook Live. Maaari po kayong mag-comment sa ating comment section at sa mga nandito naman po sa Zoom meeting ay maaari po kayong magpadala ng katanungan sa ating chat box. For Ma'am Kristen po, ang unang katanungan po dito ay paano po natin malalaman or ma-distinguish kung alin ang generic at branded na gamot sa packaging, yung mga ganyan po. Okay po. Ang generic na gamot ay karaniwang may pangalan ng active ingredient. Halimbawa, meron tayong paracetamol. At simple lang ang packaging nito. Ang branded na gamot ay may tatak o brand name naman na ibinigay ng kumpanyang gumawa nito. Halimbawa is yung Biogesic na para sa paracetamol. At mas maganda ang design ng pakete pagdating sa mga branded. Yun po. Ayan. Pagdating naman po kaya sa mga bisa ng generic at branded na gamot, maaari po kaya o posible po kayang may pinagkaiba ang epekto nito sa mga tao po? Ma'am, wala pong malaking pinagkaiba sa bisa. Ang generic at branded na gamot ay may parehong sangkap, dosage at epekto at sinisigurado ng FDA na ligtas at epektibo ang parehong uri ng gamot bago ito payagang ibenta. Ayan. So, generic man or branded, tiyak na parehas na epektibo. So, kadugtong din po ng tanong na to, bakit po kaya karaniwang mas mahal yung mga gamot natin na branded? Siguro mas mahal ang branded dahil sa gastos sa research at development, bayad sa patent or exclusive rights, marketing at packaging. So kapag pag ang na ang patent, pwede itong gayahin ng ibang kumpanya ng ang gamot at ibenta ito bilang generic sa mas murang halaga. Ayan. So, kadugtong lang din po, no? At panghuling tanong na rin po, no? Mayroon po bang mga libreng generic na gamot sa ating mga health centers, sa DOH at sa DOH hospitals? At kung meron po, ay paano po kaya makaka-avail ang ating mga kababayan dito sa Central Luzon nito? Meron po, nagbibigay ang mga barangay health centers natin at PUH hospitals ng libreng generic na gamot, lalo na para sa mga karaniwang sakit at maintenance ng gamot. Halimbawa, para sa alta presyon o diabetes, uh, paano mga ba ito nakaka-avail ng libreng gamot as well? Um, Siguro pumunta sa malapit na health center o DOH hospital or magpa-check up sa doktor o health worker and kumuha ng reseta. Ibigay ang reseta sa kanilang pharmacy. Kung available man ang gamot, ibibigay ito ng libre. And syempre may tip po tayo sa mga kukuha po ng mga libreng gamot na ito.
magdala po ng valid ID at proof of residency, lalo na kung senior citizen or indigent po. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Kristen, for answering these questions. And indeed, very helpful po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga currently on medication, yung mga may maintenance, ganyan po. And if wala na rin po tayong questions from our participants, ayan, wala pa pong nagpapadala. Ay dadako na rin po tayo sa ating pangatlo at last topic, ang World Environmental Health Day. Again po, Ma'am Kristen, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng mga generics na gamot. Thank you po, Ma'am. Thank you po for inviting governance po. Maraming salamat. Thank you po. At para naman po sa World Environmental Health Day, isang usaping pangkalusugan na sadyang relevant para sa bawat isa dito sa atin, kung anong nais iparating ng selebrasyong ito at ano bang isinusulong natin ngayon para sa selebrasyong ito, ihahatid at ipapaliwanag po sa atin yan, Engineer Kenneth Lucena, Engineer Trey mula sa ating Environmental and Occupational Health Cluster dito sa DOH CLCHD. Good morning po, Engineer. Morning, ma'am. So allow me to present my presentation. So share. Go ahead po. Hello, good morning po. Nakikita po ba presentation ko? Yes po, visible na po siya. Ayan Thank you po. po. So good morning po ulit. So isang malusog at mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ngayon po, I will provide yung discussion on regarding po sa World Environmental Health Day. So ayun po, na-introduce na rin po ako ni Ma'am Ange. So I am from Environmental and Occupational Health Cluster po. So ayun po, sa mga nakikinig o nanonood po, siguro napapaisip po kayo kung ano ang World Environmental Health Day or kailan ba to ginugunita. Or pwede rin kung ano ang mga programa na nakapaloob po sa World Environmental Health Day. So itong mga katanungan na to ay maidi-discuss ko along sa aking mga presentation. So to start po, so una po, ano ba yung background regarding sa World Environmental Health Day? So ang World Environmental Health Day, this is celebrated every September 26. So ang aim po nito is to raise awareness on the link between yung ating environmental health and human health. So dito po sa Pilipinas, so this was formally recognized through a Presidential Proclamation number 595. So this was signed, napirman po to last October 1 of 2018. So signed by our former President, Rodrigo Roa Duterte. So itong World Environmental Health Day, so itong proclamation po, proclamation number 595. So this is to institutionalize the annual observance, highlighting the government's commitment to strengthen environmental health programs and promote sustainable and healthy communities. So yun po yung objective nitong Presidential Proclamation number 595. Pangalawa naman po, yung objective po ng World Environmental Health Day. So una po dito, yung ating raise global and local awareness. So binibigyang kahalagaan po dito o importansya po yung malinis, ligtas at sustainable environment
sa ating public health po. Pangalawa po, yung ating increase, madagdagan yung ating kaalaman sa pollution, yung maruming tubig at poor sanitation, and also yung climate change na nakaka-apekto sa ating human health. Pangalawang objective naman po yung promote sustainable environmental practices. So ini-encourage ang ating komunidad to adopt an eco-friendly action. So example na lang ito, yung pagtatanim ng mga puno at yung proper waste disposal. Pwede rin dito, nakapaloob dito sa eco-friendly actions, yung paglalakad or yung paggamit ng bisikleta. Instead yung paggamit ng mga sasakyan po natin. Pangatlong objective naman po yung strengthen yung ating public health protection. So in support to the initiatives to improve air and water quality, also yung ating sanitation, food safety, and waste management. Also for the strengthening public health concern, yung pagbawas yung prevalence of environmental related diseases. Example dito yung respiratory infections, mga asthma, waterborne diseases, and vector-borne diseases. So pang-apat naman po ng objective ng ating World Environmental Health Day. Ito po yung mobilize communities, stakeholders, and policy makers. So ang layunin po nito ay mag-unite or magkaisa po ang mga national government agencies, non-government organizations, pati na rin po ang mga academies or academic institutions, ang ating mga LGUs po, in collaboration, in action po. At also, we encourage po natin ng mga eskwelahan, mga workplaces or offices, and LGUs to conduct yung ating advocacy and clean-up programs po. And panglima naman po yung ating objective on World Environmental Health Day. Sabi po dito, yung align with Global Health Development Goals. So, nakapaloob po dito, sinasabi po na dapat mag-contribute to achieve yung ating United Nations Sustainable Development Goals, yung SDG po na tinatawag po natin. So, particularly po in SDG number 3, ito po yung in health, particular in health, yung SDG 6, clean water and sanitation, and yung SDG 11 or 13 pala, the climate action. So itong lima to, ito po yung ating objective on World Environmental Health Day. Next naman po, ito na po yung ating theme for this year, yung ating World Environmental Health Day 2025. So ang hashtag po nito is Clean Air Everywhere. So ang theme po nito is sama-sama tungo sa malusog at nabansang may clean air everywhere. So ang layunin po nito o ang aim po nito o ang gusto mo yan is, sabi po dito, ang mga activities po para ma-achieve po natin yung clean air everywhere o malinis na hangin. Una po dito, sabi, buksan ang mga bintana para iwas kulog. Pangalawa naman po, magtanim ng halaman o puno. Pangatlo, sabi dito, huwag magyosi at huwag mag-vape. At pang-apat, maglakad o magbisikleta kung maaari. So yan po yung mga nais iparating na ang ating team for the World Environmental Health Day. So more on clean air po. Ayan. So since may dito, next slide po. So sabi, why environmental health matters? So in relation po sa ating team on air quality po, sabi dito, clean air reduces the risk of respiratory diseases. So ang paghinga ng malinis na hangin ay nakakabawas ng tsansa sa ating tsansa ng hika, bronchitis at iba pang sakit sa baga. Pangalawa din, a green environment promotes physical and mental well-being. So sinasabi, ang mga puno at mga berdeng lugar ay humihikayat sa mga taong nag-eehersisyo
nakakapag-relax at the same time also, at nakakabawas ng stress. Pangatlo naman po, kung bakit mahalaga environmental health. Sinasabi natin, sustainable practices of protect future generation. So, ang pag-conserve ng ating mga likas na yaman ngayon ay nakakasiguro ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. So, yung ating isa sa mga environmental, kung bakit nagmamatter ang environmental health. At lastly po, healthy environment supports a healthy nation. So kapag ligtas sa polusyon at panganib ang komunidad, nagiging mas protektibo at matatag or resilient ang ating komunidad. So yan po yung apat kung bakit mahalaga po ang environmental health. Ayan. So yung mga simple actions po regarding po sa ating World Environmental Health Day. So ang team po natin is regarding po clean air o yung malinis na hangin. So what are yung ating mga simple actions? So kanina sinabi yung improve indoor air, plant trees, avoid smoking and vaping, at ang panghuli yung bike and walk. So unahin po natin yung improve indoor air. So sabi natin, may mahalaga na yung ating magandang ventilation na ating sa loob ng ating bahay. Kasi it reduces yung ating indoor air. So meron po tayong mga household air pollution key facts. So sinasabi, this is from the World Health Organization na 2.1 billion people use polluting fuel. So ito yung mga, for example, yung mga kerosene, wood, coal for cooking po. So madaming mga household ang still rely on smoky fuels yung nakakapag-release ng mga harmful pollutants pag po nasusunog. Pangalawang key facts naman po, so 3.2 million deaths yearly last 2020 data. So including 237,000 children under 5 years of age. So yung paghinga ng mga smoke o mga maruruming hangin kasi sila po yung mas vulnerable sa mga kondisyon po nito. Third is combined with outdoor air pollution. So sabi, 6.7 million premature deaths annually. So when an indoor door or yung ating outdoor pollution are added every year po. Fourth naman po yan from our key facts. So since sabi natin yung ating air pollution leads to disease, stroke, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, and yun sa ating lung cancer. And lastly naman po, air pollution, so mostly affected po nito is women and children. So most affected due to household rules po. So yan po yung ating mga key facts regarding po sa air pollution sa ating mga indoors po. The next naman po yung plant trees o yung pagtatanim ng puno. Alam naman po natin, ang pagtatanim ng puno ay nakaka-absorb ng ating carbon dioxide at nakakapag-release na oxygen. So also, our key facts naman po, sabi dito, plant more trees. So sabi, trees are up as natural air filters. So they can absorb carbon dioxide and release oxygen. Pangalawa naman po, trees also contribute to better air which reduces respiratory illnesses and other health burdens. Kanina po, na-discuss po natin kung ano yung mga possible na mga respiratory diseases or illnesses na nakukuha sa maruming hangin po.
Pangatlo naman po, improve urban air quality. So by trapping emissions from vehicles and industry. So nakakapagpigil or nakakapag-improve yung pagtatanim po ng mga puno po. Pang-apat naman po, for our key facts sa pagtatanim po ng maraming puno or halaman. So, the DOH has connected tree planting and green open spaces with mental health benefits. So, sabi dito, nakaka-reduce daw ng stress, improving well-being, lalo na during yung time ng pandemic. So, especially during and after COVID-19. Then next naman po yung ating simple action. So from ito po yung avoid smoking and vaping. So may mga programa rin po ang mga DOH sa pag-iwas ng paninigarilyo at yung paggamit po ng vape. So sabi natin smoking and vaping both harm yung ating smokers and non-smokers. So alam naman natin din na ang paninigarilyo, ang pag-vape nakakapag-release ng mga chemicals na nakaka-pollute sa ating hangin po. So this is for both maka-apekto sa ating indoor and outdoor air. So for our key facts, so smoking and vaping, so tobacco smoke and vape aerosols pollute indoor air. So nakapa-reduce ng quality of air o nakapagbababa or nakapagpababa ng mga quality ng air na we breathe sa ating indoor po. Then second is secondhand smoke contributes to poor air quality in homes, workplaces, and public spaces, endangering non-smokers. Also, smoke-free environments improve indoor air quality, uh, uh, protecting children, the elderly, and vulnerable groups. Fourth is quitting emissions, leading to a cleaner and healthier air. And lastly po, better air quality means fewer respiratory and cardiovascular diseases, supporting yung ating overall public health. So yan ang mga key facts regarding po sa smoking and vaping. And lastly naman po yung bike or walk. So, Hello po. Nawalan lang po yata ng internet connection or nagkakaroon lang po ng technical problem sa end po ni engineer for a while lang po. Wait lang po natin siyang mag-reconnect. hello ma'am, nawala yung connection. Yes po. Ayan. Connect ko lang po ma'am. Sige po. Thank you po. Hello ma'am. Ayan. Nakabalik na po siya. I think okay na po. Okay, share ko ulit po yung sorry ma'am, nawala ng connection. Sure po, no problem. Thank you po, engineer.
Ayun, okay na po ba yung slides ko? Yes po, visible na po ulit. So, ayan po. So, continue ko lang po yung aking discussion regarding sa World Environmental Health Day. So, yun nga po, nasa bike or walk na po tayo. So yung mga key facts naman po sa paglalakad o yung ating paggamit ng bisikleta. So, sabi, walking and biking produce no air pollutants and compared to yung paggamit ng ating mga motor vehicles po. Say yung walking and biking reduce use of cars, lower harmful emissions like ating mga carbon monoxide, nitrogen oxides, and biking active transport lessens carbon dioxide output. So a major contributor for yung ating climate change. Fourth naman po, cleaner air decreases the risk of respiratory and cardiovascular diseases, while walking and biking improve fitness. Also, yung fewer vehicles on road means smoother traffic flow, reducing idling, and unnecessary exhaust. And lastly, walking and biking promotes eco-friendly cities that prioritize clean air and healthy living. So yun po yung ating mga simple actions for the World Environmental Health Day. Then we go on naman po sa ating yung mga policies and laws regarding po sa air quality po. So una po dito yung kaya tawag po nating Philippine Clean Air Act of 1999. So this is yung ating RA 8749. So it yung formulates yung ating air quality guidelines and emission standards. So ang lead agency po dito yung ating Department in Environmental and Natural Resources or yung ating DNR. So sila po ang nangangasiwa pagdating po sa ating air quality management system. Pangalawa naman pong polisiya from the DNR, yung ating Presidential 984, yung ating pollution control law. So same then with yung RA 8749. So they manage yung ating mga air sheds and air quality monitoring stations po. At tayo naman po sa DOH po, sa Department of Health. So ano po ba ang role natin po pagdating sa air quality? So tayo po ang sector or health protection role for health sector po. So sa atin naman po, we assess and monitors health impacts of air pollution. So we develop health-based air quality standards also and provides public health advisories during pollution episodes. And we promote yung ating mga anti-smoking and health campaigns. Kaya meron po tayo dito yung ating mga policies katulad po ng Presidential Decree 856 o yung PD 856 o yung Code on Sanitation of the Philippines. We have also yung RA 9211, yung Tobacco Regulation Act, and yung ating Executive Order number 26, yung nationwide ban or nationwide smoking ban. And other agencies po na nag-implement or yung kapartner po natin in terms of air quality po, yung ating DOTR or Department of Transportation. Sila po ang nangasiwa yung ating mga mobile source control o yung mga transportation sector. So ang ini-implement po nila yung mga motor vehicle na yung sa emission standards. So nagka-conduct sila ng roadside inspection and smoke emission testing. So they have also yung law yung regarding RA 4136 o yung Land Transportation and Traffic Code. And sa pang-agency na nagiging partner po natin sa pagdating sa air quality po yung ating Department of Energy. So they have the RA 9367 o yung Biofuel Stock of 2006, RA 9513 yung Renewable Energy Act of
2008. So ang role ng DOE, more on fuel standards and cleaner energy. So ini-ensure nila yung quality of fuels and additives. They also promote yung use ng mga alternative fuels and yung ating mga renewable energies. Another agency naman po, yung Department of Trade and Industry, more on product and industry regulations or sector po sila. So sila yung nagre-regulate and monitors manufacturing standards of vehicles, appliances, and equipment that emit pollutants po. So currently, they are working with the other government agencies like Department of DOH, DNR, and DOE to phase out yung ating mga ozone depleting substances. And yung paanim naman na other agencies na rin na nagiging partner natin in regards to clean air po, yung DOST, yung Department of Science and Technology, more on research and technology development. So they conduct studies on air pollution measures and control technology. So they have this yung RA 2067 or yung Science and Technology Act. And lastly po, yung ating Department of the Interior and Local Government. So more on sila yung mga frontliners o yung taga-implement ng ating mga laws pagdating po sa LGU. So they have yung ating RA 7160 o yung ating local government code, and also yung RA 9003, yung ecological solid waste management po. So more on enact ordinance on open burning, solid waste burning, and smoking bans which affect po yung ating air quality. Sa DOH naman po, yung ating programa po na kung minsan dito po natatalakay yung ating mga programa regarding air quality. So we have yung Interagency Committee on Environmental Health. Sa region, ang tawag naman po natin is RIASE or yung ating Regional Interagency Committee on Environmental Health. So ano po ba ang IASE or RIASE? So it is a multi-sectoral body that coordinates government efforts to address environmental health concerns with a strong focus on clean air and air quality management. So alongside naman po nito yung mga water and sanitation, waste management, and climate change. So ensuring a safe and healthier environment for all. Sino po ba yung mga kabilang dito sa mga dito po sa ating IASE o RIASE po? So ang composition po ng ating IASE as a chairperson, as a lead for this interagency po. Si DOH po ang nagiging chairperson ito along with our vice chair naman po, which is yung Department of Environment and Natural Resources. And yung mga ibang members, so yan po, DPWH, DILG-DA, DTI, Department of Transportation, Department of Communication, DOST, DOLE, NEDA, PIA, and other national government agencies as well. For our community role, so ano po ba yung mahalaga? Magandang tandaan pagdating po sa pangangalaga ng ating air quality. So una po dito yung collective actions leads to greater impact. So we are saying that when communities work together, kahit ito ay small efforts, so it adds up to the significant results. So tulad po nito yung pagtatanim ng puno, pagbabawas ng paggamit ng plastic. So nakakabigay o nakakapag malaking difference po itong bagay na to. So ayun po kung marami po ang gumagawa nito yung pagtatanim ng tuyo ay ng puno at ang pagbabawas po ng ating plastic, malaki po talaga ang impact nito sa ating community po. Next is yung community role, yung schools, LGUs, and organizations must promote environmental health. So yung ating mga education or mga academies, institutions, maaari nilang ituro to sa kanila o isama sa kanilang curriculum yung about sa sustainability and health practices. At their yung ating mga LGUs have the authority to enforce yung clean air and environmental laws, and also yung implement ordinances and create programs like yung
So environmental health is not only responsible of the government. So it requires the participation of all sectors, ating families, school, business, communities. And for the call of action, so together, let's work towards a healthier Philippines with clean air everywhere. So itong statement na to, it emphasizes the protecting our environment. So it is also a shared responsibility. So when everyone from our schools, academies, national government agencies, LGUs, civil societies, and other organizations, we take action to reduce pollution and promote clean air. Clean air. So we also create healthier communities, prevent respiratory and health problems po, and contribute to the overall well-being of the nation. So together, small individuals' action add up to a big impact for a healthier Philippines. So muli po, World Environmental Health Day, sama-sama tungo sa malusog na bansang may clean air everywhere. So, ayan po. So, I hope my discussion has given you some useful insights po and a better understanding of the world or the importance of World Environment Health Day. So, maraming salamat po sa pakikinig. Ayan. Thank you so much po, Engineer Kenneth, for that discussion. And we are reiterating po na together, let's work towards a healthier Philippines with clean air everywhere. So for this year's celebration po, World Environmental Health Day, ang ating pong hashtag, official hashtag ay hashtag clean air everywhere. Malinis na hangin na lubhang importante at kailangan po ng lahat para na rin makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit. At gaya po kanina ay mayroon din po tayong mga katanungan kaugnay ng World Environmental Health Day. So bukod po sa ating sinusulong ngayong taon na clean air everywhere, ano-anong areas pa po kaya ng environmental health ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Although medyo nahapyawan na po natin ito kanina, can we reiterate lang on this part? Thank you po. Ayun pa. Aside from yung ating pollution and ating clean air or air pollution. So, meron din ating waste management or at pollution control. Then third, yung sa mga concern or dapat pagtuunan ng pansin din is yung food safety and hygiene, vector control, example yung ating mga dengue, malaria, and mga leptospirosis. And lastly po, yung currently na-experience po natin, yung climate change. So, climate change adaptation at yung ating disaster risk reduction po. Ayan, thank you po for answering that question, Engineer. And panghuling questions na lang din po or para naman po sa mensahe natin sa publiko, can we reiterate din po kung paano sila makatutulong or kung paano tayong lahat makatutulong ang general public sa pagsusulong ng mas malusog na kapaligiran? Ayan po. So, maaring makatulong siguro ang bawat isa sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno, tamang pagtapon ng basura, o yung paggamit na rin ng mga pagbabawas ng paggamit ng mga plastic. At saka yung hindi paninigarilyo or paggamit ng vape, paggamit ng bisikleta or kung maaari, at sulong ng iba-ibang ahensya ng gobyerno at katuwang na rin yung ating mga non-government organizations. So yun po. Ayan. Thank you so much for Engineer Kenneth for sharing these matters to us, no? And apakadami po nating pwedeng gawin para makatulong sa pagpapaunlad o pagsusulong ng mas malusog na kapaligiran. And with this knowledge po, no, sa ating mga tagapakinig, we hope that we can also encourage ourselves or the public, yung mga kasama po natin, to make ourselves involved sa mga usapin kaugnay ng environmental health. Ayan. Dito na rin po nagtatapos ang ating mga talakayan para sa umagang ito.
Maraming salamat po sa ating mga naging resource speakers, kay Doc Gerard ng BGHMC, kay Ma'am Kristen ng ating governance cluster, and of course kay Engineer Kenneth ng EOHC. Umaasa at naniniwala po kami dito sa CLCHD na makatutulong ang mga diskusyong ito para mapanatiling malusog at ligtas ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Central Luzon. To our participants and viewers po, do we have more questions po kaya para sa ating speakers? Yan. Checking our chat box and comment section. Yan. Kung sakali man po, ay maaari niyo po itong ipadala maaari niyo pong ipadala ang inyong mga katanungan sa pamamagitan ng evaluation form na nakalink na rin po ngayon sa ating chat box and later on sa ating comment section. Yan. At panghuli, hilingin rin po namin ang oportunidad na ito para kumuha ng photo or screen capture kasama ang ating mga participants sa session na ito na patuloy na tumatangkilik sa ating mga online talakayan. Makiki-open lang po ang ating mga camera. Ayan. At ipakita sa amin ang inyong mga gagandang ngiti. Kamay. Ayan. Screen capture po tayo in 3, 2, 1. Ayan. Thank you so much po sa ating lahat. Thank you for showing us your pretty smiles, no? Monday na Monday, puno pa ng energy. Ayan. And thank you po, sa muling pakikilahok sa ating talakayan. Naway maikalat po natin ang ating mga wastong kaalaman sa ating mga komunidad. Patuloy po tayong magsama-sama sa pagsusulong ng ating kalusugan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod nating health tip session upang talakayin ang iba pang usaping importante para mapanatili nating healthy ang ating mga pamilya at syempre ang ating mga sarili. Muli po ay isang mapagpala at malusog na umaga po sa lahat.